Alright, another video na naman tayo mga kaibigan today. At this video ay para po dun sa mga kinakabahan, natitense sa tuwing mag-aaral na sa highway or sa medyo matatraffic, no? Sa mga intersection, sa matatao, mga crowded street, yan. So yun yung madalas na nararamdaman ng mga nag-aaral. Actually, may dalawang klase ng tao na mga nag-aaral sa pagdadrive. Mayroong mga nag-aaral na malakas ang loob, hindi kinakabahan, at kahit saan mo subukan dalhin ay talagang makakapag-aral siya mag-drive. May mga tao naman mga kaibigan na talagang malakas ang kaba, na kapag nandiyan na sa mga mata-traffic, mga crowded street, matatao, madaming mga sasakyan, hindi na siya makagalaw, hindi na alam kung anong gagawin. So ano nga ba ang solusyon dyan mga kaibigan? Ano ba yung mga dapat nating gawin? Unang-una mga kaibigan, kailangan po natin harapin yung takot na yan. Hindi po natin ma-overcome yung ating fear or yung ating mga pag-aalinlangan kapag ka po hindi po natin hinarap yung ating takot. Kung halimbawa, takot ka sa mga mata-traffic, takot ka sa mga crowded street, so kailangan mo siyang i-experience, kailangan natin siyang i-try talaga, kasi wala naman pong ibang solution dyan kundi subukan po talaga natin. At pangalawa, dahil nga nandyan yung kaba mo, nandyan yung takot mo, nandyan yung kabog ng dibdib mo, so kailangan mayroong mag-guide sa'yo na well-trained instructor talaga siya. Hindi siya yung kakabahan din, kasi the more na kinakabahan yung nag-guide sa'yo or nagtuturo sa'yo, mas lalo po kayong mararatel, mas lalo po kayong matitense, at hindi nyo na pareho alam yung gagawin nyo. Kahit sino pwedeng magturo sa'yo or mag-guide, provided na holder siya ng driver's license, mapanan pro or professional. Basta ang mahalaga, may guide ka ng maayos, may tuturo sa'yo ng maayos kung ano yung mga dapat gawin at mga dapat hindi dapat gawin kapag nandyan na po kayo sa kalsada, especially sa mga mata-traffic, sa mga crowded street, sa mga public highway, sa mga intersection. Yan lang naman po mga kaibigan ang kailangan yung matutunan dyan, kung ano yung tamang approach, tamang asal, tamang pag-uugali. So yun po, kaya po isa po yan sa mga dahilan din kung bakit tayo kinakabahan, dahil hindi pa po natin alam kung ano yung tamang approach, tamang gagawin kapag nandiyan na po tayo sa mata-traffic, sa mga intersection, sa mga crowded street. Ngayon, pag nalaman mo na at natutunan mo na kung ano yung mga dapat na gagawin, for sure na hindi ka nakakabahan, dahil alam mo na yung tamang gawin, alam mo na yung kung saan ka pwede, alam mo na yung mga linya kung saan ka dapat nakapwesto, alam mo na ngayon kung sino yung mauuna, kung sino yung dapat pagbigyan, alam mo na yung right of way rules. So yan po yung mga kailangan natin na matutunan. Kaya I very suggest na yung mag-guide sa'yo, kung mag-hired ka man ng instructor or kung pupunta ka man ng driving school, make it sure na yung magtuturo sa'yo or mag-guide sa'yo ay will train po talaga. Dapat may skill siya bilang isang driving instructor para maturuan po kayo at mag-guide kayo ng maayos. Kasi the more na maayos yung pagkakaturo po sa inyo ng nag-guide sa inyo, mas madali nyo pong ma-overcome yung takot nyo. Actually, normal na yan, nandiyan na yung takot na yan. Kaya nga pag naturuan po kayo, continue nyo lang po mga kaibigan. Huwag po kayong titigil once na naturuan na po kayo. Portion yung sarili nyo, tulungan nyo yung sarili nyo. Dahil from the very beginning mga kaibigan, nung nag-umpisa ka mag-aral mag-drive, kailangan mo siyang ituloy-tuloy talaga. Dahil pag paputol-putol po yung inyong pagmamaneho or yung pag-aaral sa pagdadrive, mas lalo pong mapapatagal at yung kaba nyo hindi po yan maaalis. So kailangan consistent po. Ang driving ho ay isang skill yan na kailangan mo siyang i-master, kailangan mo siyang i-practice para mas masanay ka, yung skill mo mabuo at maging strong. So yun po yung kailangan natin gawin para hindi po kayo kabahan. Yung kaba kasi mga kaibigan, kapag ka nakaupo ka sa loob ng bahay mo, iniisip mo, so hindi mo alam kung ano yung mga dapat gawin, yan, dyan na po papasok yung kaba nyo. Yan na po yan mag-uumpisa. Hanggat marami ka ng mga katanungan sa isipan mo, ano kaya yung gagawin ko, ano kaya yung mangyayari, so yan, dyan na po mabubuo ang kaba. At ito pa mga kaibigan, the last thing na advice ko sa inyo, wag po tayo mag-iisip ng mga negative na mga question.
Katulad na lamang ng papaano pag nabangga ako, papaano pag nahuli ako, papaano pagka nakasagi ako. So wag po ganun yung mga iniisip natin. Hindi po dapat ganun yung ating iniisip. So palitan natin ng iba. Isa po example mga kaibigan, papaano ko kaya gagawin yung mga tamang pagliko. Kung may mga question po kayo mga kaibigan regarding sa pag-aaral nyo, mas magandang magtatanong po kayo. Huwag po kayong mahihiyang magtanong, lagi nyong itatanong sa nag-guide sa inyo, sa nagtuturo sa inyo. The way na kayo po ay nagtatanong mga kaibigan, mas mabilis po kayo matututo at mabilis pong mawawala ang inyong kaba kapag ka po tayo ay nagtatanong. Yan po ang lagi nating tatandaan, lalong-lalo na kung interested ka talaga matuto sa pagdadrive. Yun lang mga kaibigan, sana nakatulong po sa inyo ang video na to, especially doon sa mga new drivers, sa mga kinakabahan habang nag-aaral mag-drive. That's it, bye bye!